Amen. So, purihin po ang Panginoon. Okay, so, ang ating pong tatalakayin ngayon is about yung puno, isang uri ng puno na tinatawag na cedro or cedars sa English. Dito sa Pilipinas, ano ang pinakaalam ninyong pinakamagandang klaseng kahoy? Yakal, nara, ano pa po? Kamagong. Wala kasi ditong, walang cedar dito sa Pilipinas eh. Actually, ito ay isa sa mga talagang napakagandang klaseng kahoy. Napakatibay at ito ay ginagawa ng unang panahon ng mga Egyptians, ng mga Assyrian, at lahat ng mga empire ng unang panahon, even the Ottoman Turks. Yan yung ginagawa nilang barko, mga ships, na tumatagal siya ng napakahabang taon, almost thousands of years, andoon pa rin yung kahoy. At ginagawa siyang railway, yung kahoy sa railway, sa riles ng tren. Kasi napakatibay na klase ng kahoy na ito, at hindi man lang kayo nakakita nito sa Pilipinas. Siguro kung meron mang mag-import niyan dito, napakamahal niyan. Okay, so yan po yung ating pag-uusapan ngayon, sapagkat nung nakaraan, pinag-usapan natin yung paggawa ng temple ni Solomon. At ang pinagtuunan natin noon yung mga bato, yung quarry, ang lalaki, grabe, hindi po ba? Yung transporters lang yung taga-transport ng mga bato is 70,000 people. And then yung taga-quarry mismo, yung taga-tibag doon, taga-cut ng stones, ay 80,000 na tao, dami. So, tapos ibababa pa ng bundok yun, nakakatakot ibaba ng bundok yun kasi dadaos-dos yun eh. At itong bundok, mga kapatid, na pagkukunan, pag-uusapat mamaya, yung sa Lebanon yun eh. Ang tataas na bundok po nun, hindi po yan yung parang hill lang, o kunyari parang bliss lang. Hindi po ganun. Matataas pa sa Baguio City, yung bundok na yun. Isipin mo, bababa mo yung ganun kalalaki mga bato. Di ba napakahirap sa imagination na lang natin, ang hirap eh. Kaya ganun karaming tao, 80,000 yung magkakat, 70,000 yung magbababa, magta-transport, papunta doon sa Jerusalem. Ang layo po nun kasi magkaibang bansa yun eh. Lebanon sa north yun eh, tapos Israel sa may baba. Okay, alam nyo ba, after nung natayo na, di ba kasi nung itinayo yung temple, nung nilay yung mga bato, wala kang narinig na tunog ng martilyo o chisel o anumang instruments, wala. Basta nung diniliver na yung bato doon, nakakat na siya, precise na siya. Ikakamada na lang. Walang semento yun, patong-patong na bato, ang lalaki. Di ba, sinukat nga natin yung isang bloke, yung foundation mula rito hanggang doon, yan, yung pinakamahaba. Hanggang sa may pader. Tapos ang lapad niya, mula dyan hanggang dyan sa may computer. Tapos yung taas niya hanggang doon sa may bubong, 15. Isang bloke pa lang yun, foundation. Kaya nga tinawag sa may Bible yan na sure foundation. Okay? So tinawag pa yan sa may Bible na talagang sigurado. Sigurado na pundasyon, kahit na mag-earthquake yan, hindi yan basta-basta babagsak. Hindi katulad ng mga ganito, delikado pa to sa earthquake kasi ninipis lang naman yan eh. Di ba? Iyon sure foundation. Kaya pag ang Bible ay nagsasalita, hindi po simpleng bagay yung kanyang sinasabi kasi si God siya yung author eh. No, merong mystery behind nung sinasabi niya yon sa literal sense. Pag tinignan mo yun sa spiritual sense, ang taas, mas lalong malulula ka eh. Okay, so, ganun po yung walang chisel, wala ka na rin, basta kinamada na lang doon. Kung titignan mo yun sa perspective ng Biblia, ay walang human effort, basta nilay na lang ganun yung mga stones. No human effort, basta inano na lang kinamada. Okay, parang sa atin, kung ilalagay mo yon sa teksto ng pananampalataya, wala tayong na-contribute. Wala tayong na-contribute sa ating salvation. Tayo ay naging part ng God's holy temple all by the grace of God. Siya ang gumawa ng lahat ng iyon. Okay. So ngayon, hindi lang bato ang ginamit para itayo yung temple. Gumamit din si Solomon ng mga kahoy.
Actually, may mga ibang mga kahoy din na ginamit eh. Pero ang majority na talagang ginamit ay cedars. Cedars, ito po yung loob niya, interior. Puro cedars po yan, mula sa lahat ng mga walls hanggang sa ceiling, except yung flooring. Yung flooring kasi oaks ang ginamit. Matibay na kahoy din. Merong bato doon, tapos binalutan ng puro cedro. Walang naglagari doon sa tempo ha. Doon lahat yun, doon kinat yun. Sa may quarry. Diniliver yun, nakakat na. Ang lalapat ng mga ano na yun. So, ibig sabihin, lalaking puno talaga yan. So, ngayon, tapos nilagay niya ng mga ukit, may mga palm trees, may mga cherubim, tapos binalutan ng ginto. So, ganito yung pag-uusap kayo sa may teksto na binasa natin. Yan po yung Lebanon kay King Hiram. At sa baba, ang Israel. Si King Solomon ang hari nung panahong iyon. Alam nyo ba ngayon, magkaaway yan eh. Magkaaway na mortal ngayon yan. Ang Lebanon at ang Israel. Centuries na nakakalipas, magkaaway na sila. Pero nung time na yon, magkasundo sila. Talagang galing ng Panginoon, no? Yung mga timing ng Panginoon. Okay, so, gaano karami naman yung magpuputol ng kahoy. Ang sabi po rito sa may 1 Kings chapter 5, now King Solomon levied forced laborers from all Israel, and the forced laborers numbered 30,000 men. Ang dami rin, ano? Ang dami nun, mga tagaputol ng kahoy. He sent them to Lebanon 10,000 a month in relay. So may palita, syempre mapapagod din yun every month. And they were in Lebanon a month and 2 months at home. And Adoniram was the Lord over the forced laborers. So siya po yung tawag doon, foreman sa pagpuputol ng mga kahoy. So tapos sabi doon sa may 1 Kings chapter 6, then he built the walls of the house of the inside with boards of cedar, from the floor of the house to the ceiling. He overlaid the walls on the inside with wood, and he overlaid the floor of the house with boards of cypress. Okay. So, ang dami pong ginamit na cedars. Puro cedars, ang dami, ang laki po niyan eh, yung temple na yan. Ang laki po niyan, ginamitan talaga ng cedars. Lahat, pati doon sa may mga outer chamber, may mga cedar doon. Basta lahat ng mga walls na stone, kinobera ng except doon sa loob mismo ng sanctuary, binalutan ng ginto. Okay? So, yun po yung pagkakagawa. Solomon overlaid the inside of the house with pure gold. He overlaid the whole house with gold until all the house was finished. Also the whole altar, which was in the inner sanctuary, he overlaid with gold. Kaya napakamahal kasi purong ginto yung pinang-overlaid nung Okay. So ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Yamang na cedar wood ang ginamit na major materials doon po sa interior design or interior decoration ng tabernacle, ano kaya ang nasa mind ni God? Siyempre si God, siya yung grand architect. Hindi siya basta gagamit ng isang bagay nang wala siyang eternal purpose. At alam natin mga kapatid, ang temple, it represents Him and us as His people na tinawag niya para sa kanyang glory. So we are talking about the glory of God. Amen. Kasi ang temple ay manifestation ng kanyang glory na kung saan si God ay bumaba at nagkaroon ng kaugnayan sa mga tao. Kaya napaka-importante yan. Lahat ng mga representation dyan, it symbolizes God and us, yung relasyon natin sa Kanya, at yung purpose ng Panginoon, bakit niya tayo hinirang. So yun yung ating pag-uusapan ngayon. Ano ang purpose ng Panginoon kung bakit niya ginamit ang cedar tree in relation sa pagkakatawag niya sa atin? Okay.
Sabi nga ng Ephesians chapter 2, ang church daw ay the dwelling place of God in the Spirit. Okay? So sa atin, nananahan ang Espiritu Santo, kaya nga ang tawag sa atin ay church. We are the church, not this building. Okay? So ngayon, sabi po ng patotoo ng Ephesians chapter 2, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints. You are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple of the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Yan po ay patotoo ng Diyos, patungkol sa Kanya at patungkol sa atin. Na-realize nyo na ba yan sa inyong mga sarili, mga kapatid? Alam mo, yan ang lagi kong yan ang lagi kong gustong laging pagtuunan. Tayo mga kapatid, kasi ang lalim kasi ng kinahulugan natin sa kasalanan. Gaano kalalim? Dito sa mundo kasing ito, lumaki tayo sa mundo na makasalanan, lumaki tayo sa mundo na madilim, na-erase tayo na ang pag-iisip natin ay katulad ng mga taong patay. Kasi once upon a time, we were dead in our sins and trespasses. So no wonder yung ating way of thinking, yung ating orientation, ay kung ano yung mundo, minsan, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi agad natanggal yon. Ganon pa rin minsan ang tingin natin sa ating sarili kahit na Kristiyano na tayo. Ang tagal na panahon pa yung process bago mo ma-realize kung sino ka na ngayon sa harapan ng Panginoon. Amen? Sa totoo lang, kung meron lang tayong statistics, kung tatanungin mo yung bawat Kristiyano, kung gaano niya na naintindihan itong gospel, ang kaharian ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, ilang percent na yung realization mo ng katotohanan nun patungkol sa'yo? Amen. Na-realize nyo na ba talaga, kapatid, kung sino kayo? Mahalaga po ito, mga kapatid, kasi kapag hindi mo na-realize, ikaw, yung bago mong kalalagayan ngayon kay God, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay pa rin doon sa iyong lumang kalalagayan. Kaya mahalaga na maintindihan mo yung bago mong kalalagayan. Tama? For example, madalas sabihin ni Apostle Paul, patay na kayo sa inyong mga kasalanan eh. Binuhay na kayo sa Panginoon. So nire-remind tayo over and over again ng Bible, yung dati mong kalalagayan at saka yung bago mong kalalagayan. Hindi ka na patay, buhay ka na. So, ibig sabihin, mamuhay ka na bilang buhay. Hubarin mo na yung lumang pagkatao, hindi niyo po ba lagi napapansin yung ganon? Yung po isang halimbawa lamang. Ang struggle natin sa mundong ito ay hindi pa talaga natin nakikita yung iyong bagong kalalagayan sa harapan ng Panginoon kung sino ka na ngayon ayon sa kanyang pagkakatawag. Yan ang isang malaking problema natin. Nahihirapan pa tayong i-digest yung truth na yon because of our sins at saka dahil na rin sa atin pang mga struggles in life. Marami tayong struggle sa buhay eh. At dahil sa struggles na yon, nahinder yung growth natin. Kaya napakalaking bagay yung knowledge. Napakalaking bagay para sa Kristiyano, yung mag-increase siya sa knowledge, yung maintindihan niya, lagi siya nagbabasa. For what purpose? To help you realize in yourself who you really are. Amen po ba? Kaya mahalaga yung nagbabasa ng Bible. Yung hindi nagpalabasa ng Bible, hindi niya minemeditate yung salita ng Panginoon. Hindi niya to dinadigest na parang
personal word ni God sa kanya. Personally. Hindi mo pa makikita yung katotohanan ng sinasabi ng Panginoon patungkol sa iyo. Amen. Katandaan natin, galing tayo sa mundong ito na makasalanan. Galing tayo sa kamatayan. So, na-blind tayo ng sistema ng mundong ito. Amen? Ang mundong ito, ang sabi ng mundong ito, ayan, ganyan ka lang talaga. Ganyan ka lang talaga kasi wala kang di kagaanong intellectual, yung mga yun, nakakapag-aral sila. Ikaw, ganyan ka lang talaga kasi mahirap lang kayo. So, ang mundo may dictation kung sino ka Lalo na kung may kapansanan ka. Ang tingin mo sa sarili mo kasi hindi na ako kagamit-gamit kay God kasi yung kakulangan ko. Doon tayo nakatingin sa mga kakulangan natin, sa mga limitasyon natin, na hindi mo, yun yung bumulag sa'yo, kaya hindi mo nakikita yung bago mong kalalagayan kay God. Tama po ba? Sa totoo lang, marami mga Kristiyano ang hindi pa nagagamit ng Panginoon dahil nakatingin siya sa kanyang kakulangan. Hindi siya nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos na tumawag sa kanya. Naalala nyo yung argument ni Moses kay God nung kinukomission siya sa Egypt? Lord, hindi ako marunong magsalita. Nagalit si God sa kanya anong sabi ng Bible? And the anger of the Lord burned against Moses. Bakit? Kasi it is a sign of unbelief. Kinukomission ka ni God. Di ba? Tanungin mo ang sarili mo, pag ikaw ba kinumission ni God, ikaw lang ba yan? Ikaw lang ba mag-isang pupunta doon? Ha? Or kasama mo si God na nag-commission sa'yo? Pag inutusan kasi ni God, siya yung magsusupply sa'yo ng lahat kailangan mo Ikaw pupunta ka lang doon as an army of God. Pero siya yung magsusupply sa'yo ng shield, siya yung magsusupply sa'yo ng weapon, ng shield, ng lahat. Susupply niya lahat yon. Lahat ng bala na gagamitin mo sa digmaan, siya yung magsusupply lahat nun. Sundalo ka lang, ikaw lang haharap doon. At sa kanya rin galing yung lakas at yung tapang mo, sa kanya rin galing lahat. Amen po ba? At ito yung nakita ko malaking problema, even sa mga hanay na mga pastors. Na limited sila nung mga bagay na nakikita nila. Ay, kulang kami sa ganito, kulang kami sa ganito. Kasi hindi pa ganyan na-realize si God, na si God ang nagsugo sa kanya, bakit siya nandoon? Amen? Kaya, pag hindi mo kasi nakita si God, na yung magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo, at nakatingin ka sa kakulangan, ang tendency noon, lalapit ka sa mga politiko, magsusulisit ka, kasi hindi mo nakikita si God na nag-commission sa'yo na magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? Diyan ang maraming shortcoming sa mga area na yan. Kaya, ito pong pagtuturo natin ngayon, gusto kong i-direct sa ganong layunin. Na ma-realize natin yung ating mga sarili, sino ba talaga tayo sa harapan ng Panginoon? Amen. Gaano kataas yung calling niya para sa atin? Na hindi mo titignan yung sarili mo, yung kakulangan mo kung ano sa sarili mo. Kung hindi titignan ang sarili mo, ayon sa dineclare ni God, ayon sa kanyang declaration, sa kanyang ordination at predestination. Hindi ba mas maganda yung ganun, kapatid? Tignan mo ang sarili mo ayon sa sinabi ng Diyos kasi yung sinasabi ng Diyos ay patotoo niya of what is reality. This is real. Nung ginamit ni God yan, it is real. Actually, nung nilagay niya yan, testimony niya yan sa lahat ng henerasyon. Hindi basta-basta gagamit si God ng cedar dyan. Merong katangian yung cedar na kahoy kung bakit yan isa na larawan sa atin. At doon mo makikita yung calling mo, yung high calling. At ganun kasi niya ginawa ang lahat ng bagay before the foundation of the world bago tayo nakarating ngayon sa tagpong ito. Tapos na lahat yan sa programa ng Panginoon. Ang kailangan na lang natin mga kapatid ay ma-realize natin yung ating mga sarili sa salita ng Diyos. At paniwalaan kung ano'y exactly yung sinabi ng Diyos patungkol sa atin. Amen po ba?
Oh, masyadong Pastor, hindi ko na yata makasabay sa sinasabi mo. I pray na makasabay kayo. May the Lord give you wisdom. Kasi it's time na mag-rise up na tayo. Actually, hinihintay tayo ng mundo eh. Ano ang sabi, ano ang patotoo ni God sa Romans chapter 8? The whole creation groans. Kasi nung bumagsak tayo sa kasalanan, pati sila nadamay eh. Amen. Nagsuffer ang buong creation dahil sa ating kasalanan. At hinihintay din ng buong creation na tayo ay mag-rise as sons and daughters ng kanyang kingdom na fully realize niya yung salita ng Panginoon sa kanyang buhay, mag-rise tayo pati sila kasi lalaya. Amen. Kaya sa pagtuturo po ng Ebanghelyo, doon tayo dapat nakagir. Natulungan yung mga tao, baguhan man o datihan man, na ma-realize niya yung kanyang sarili ayon sa calling ng Diyos. Alam niyo ba ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin ay napakataas? Na kung titignan mo sa mundong ito, parang imposible. Pero si God na nagsabi nun eh. Nung sinabi niya, you are a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Na-realize niyo na ba yan, kapatid? Talaga bang fully naintindihan mo yan sa buhay mo? Nung sinabi ni God, you are my portion, my allotted inheritance. Biro mo sabihin ng Panginoong Diyos yun, tayo inheritance. Pwede mong sabihin yun eh, Lord, you are my inheritance. Walang problema, hindi po ba? Pero yung sabihin ni God, siya nagpapatotoo, kayo ang aking inheritance. Parang ang hirap intindihin, hindi po ba? Ibig mong ba sabihin, sinungaling si God? Kasi bakit hindi mo matanggap-tanggap yung katotohanan yan? Kasi nakatingin ka sa limitasyon mo. Hindi ayon sa patotoo niya. Nung sinabi ni God, you are my special treasure. Kaya hirap intindihin nun. Maliban na i-embrace mo yung truth, na yung katotohanan iyon yung tinayo niya before the foundation of the world. Dinisplay niya tayo, mga kapatid eh. Dinisplay niya tayo high above all the peoples of the earth. Ganun ang ating kalalagayan, napakataas. Kaya nga kung tayo'y mag-iisip na tulad pa rin ng mundo magpahanggang ngayon at bumibilang ka ng taon, ang mindset mo ay katulad pa rin ng mga tao sa mundo, nandoon ka sa lower ground. Hindi ka makapamuhay doon sa high mountain ng calling ng Panginoon. Amen. Kaya nga mabigat na struggle yan. Maraming Christians ang struggle niya doon pa rin sa baba. Problema niya pa rin, yung iba, mga Kristiyano, andun pa rin sa baba, ang struggle niya, paano makakaiwas sa alak, paano makakaiwas sa babae, paano makakaiwas sa mga bisyo, nandoon pa rin yung struggles niya, bumibilang na siyang taon. Kaya nga ang sinasabi ng Bible, kung mawala na kayo sa inyong lumang pagkatao, hubarin nyo na yan para makita na ninyo yung bago nyong kalagayan. Ang taas ng pagkakalagay ng Panginoon sa atin. Ito mo yung sinasabi niya sa Ephesians chapter 2. He seated us beside our Lord. He seated us up in the heavenly places. Ang taas. Kaya nga, like kong tanong yan eh, na-realize mo na ba, kapatid? Lalo na pag kinain ka na ng sistema ng mundong ito, ang magiging tingin mo talaga sa sarili mo, taga-mundo ka lang talaga. You will never see yourself as heavenly. Amen. Kayo ba, ang citizenship nyo ba ay sa langit? Di ba ang daling sabihin, ano? Amen, ang dali. Pero ang tanong, na-realize mo na ba talaga yan, kapatid? Na taga-langit ka na. May citizenship ka na eh. Amen. May citizenship ka na. Hindi po yung future time. Ngayon pa lamang may citizenship ka na. Ang citizenship mo is heavenly. Sino nagsabi nun? Si Pastor Jess? Si God nagsabi nun eh. Nakikita niyo mga kapatid, no? Na ito yung calling ni God. Malulula ka eh. Pag ninuyang-muyang mo siya, pag mineditate mo sa iyong sarili, you are the light of the world. You are the salt of the earth.
Na-realize nyo na ba talaga yan, kapatid? Na lagi natin itong pinag-aralan, lagi natin nababasa ito, na-encounter. Pero hindi mo talaga yan. Yan ang tanong. At sa topic natin ngayon, I want you to realize kung ano yung pagkakatawag ni God sa atin as cedars. Ang tawag sa atin is cedars of the Lord. The plantings of God. Sabi nga sa may Psalms 104, verse 16 to 17, the trees of the Lord are watered abundantly. Alam nyo yung very mysterious ang cedars of Lebanon. Yung physical. Pag-usapan natin yung physical muna. Yung Lebanon. Cedars of Lebanon. At napaka-mysterious na mga punong iyan. Na talagang sa lahat ng mga kings, even in the ancient times, na magpahanggang ngayon, ang taas, pag sinabi mong cedar, ang taas ng tingin, even ng mga kings ng unang panahon. Tinawag gaya na majestic tree o tinawag yan na king's tree. Kasi kakaibang klaseng puno. Ang patotoo ni God tungkol sa cedars, the trees of the Lord are watered abundantly. The cedars of Lebanon. Talagang minention niya na yung mga puno doon ay siya yung nagtanim. Pag-uusapan po natin yan. Where the birds build their nest and the stork, whose home is the fir trees. Another verse in Numbers chapter 24, nirelate tayo sa cedar trees, sabi niya, how fair are your tents. Kapatid, tignan mo to. Pag i-meditate niyo yung verse na ito, ganito tayo tinitignan ni God. Ganito niya tayo tinitignan sa kanyang paningin. Kaya nga huwag kang titingin sa level ng tao, huwag mong tignan tayo. Na parang, mahirap yan. Dito kasi ganyan ang division ng tao eh. Uy, mahirap yan. Kami mayaman. O yan, may pinag-aralan, ito wala. Ito malakas, ito mahina. Ito may sakit, ito malusog. Ganyan tayo tinignan eh. Pero sa may Bible, hindi ganyan ang tingin ni God. Tinitignan tayo ni God ayon sa kanyang calling. Sabi, tignan mo ang tingin ng Panginoon sa atin, how fair are your tents, O Jacob, your dwellings. Ang ganda daw sa Panginoon. Sa mata niya. Beautiful. Amen. And then sabi niya, O Israel, like valleys that stretch out, like gardens beside river. Wow, di ba? Si God ng patotoo, ganyan kayo sa paningin ko. Like aloes planted by the Lord, like cedars beside waters. Ganyan tayo tinitignan ng Panginoon, na si God mismo ang nagtanim sa atin. Tulad ng literal na cedar trees. And then in Psalms 92, ito na, hinalintulad niya talaga kung sino yon, yung mga righteous men. The righteous, tayo, we are the righteous. Amen pa ba? Not because of us. Tatandaan nyo yun ha? Not because of us, kaya tayo righteous. It is because of Him who made us righteous. Amen. Amen pa ba? Amen. Testimony ni God yan. Kaya nga, yun nga yung battle, Si God kasi nagpapatotoo tungkol sa atin na righteous tayo eh. Ang tanong nga ikaw, nainiwala ka ba na matuwid ka sa harapan ng Panginoon? Kasi ang tendency nung titingin ka sa kahinaan mo, Lord, nagkakasala pa kasi ako eh. Hindi pa ako perfect sa iyong harap. Hindi man sinasabi ni God na perfect ka. Alam ni God, hindi ka perfect at kailan hindi ka mape-perfect. Si God ang perfection mo. Si God ang righteousness mo. Yung paniwalaan mo yung sinasabi niya, yung isang malaking struggles natin eh. Do you really believe sa mga testimony ni God about you? Christians. The righteous man will flourish like palm trees. He will grow like cedar in Lebanon, planted in the house of the Lord. Pag-uusapan natin mamaya yan. They will flourish in the courts of our God. Kita mo si God sa kanyang, nung inorde niya ang lahat ng bagay, nung ginawa niya ang lahat ng bagay before the foundation of the world, ganyan niya nakikita ang church. They will still yield fruit in old age. They shall be full of sap and very green to declare
that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Pag-uusapan po natin yan. Kasi iyan yung patotoo ni God eh. We are full of sap, and we are very green in His sight. Amen. Na tayo ay magpo-flourish sa court niya. Patotoo niya yan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ikaw ba naniniwala ka sa sinasabi ng Panginoon? Contemplate mo yan kapatid. Si Abraham, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, tumingala ka. Nakikita mo ba yung mga bituin sa langit? Ganyan magiging sindami ang iyong mga anak. Ano ang sabi ng Biblia? Ano ang patotoo ng Biblia? Abraham believed, and it was reckoned to him as righteousness. Anong klaseng believe yun? Madaling sabihin na you believe in God. Pero ang tanong doon, are you persuaded? Are you fully convinced sa sinasabi ng Panginoon? Nung sinabi ni God yun, nung dineclare yun ni God kay Abraham, nakita sabi sa Romans chapter 4 verse 12, he is fully persuaded that God is able to fulfill His promise. Kahit na natutuyo na yung kanyang katawan, tumatanda na siya. Hindi siya tumitingin sa kanyang naturalesa. Tumitingin siya sa katuparan at kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ang tanong, tayo ba ganoon din pa tayo? Kaya si God, tayo mga kapatid, kaya tayo naging matuwid because of faith. Amen. Are we fully convinced? Are we fully persuaded sa salita ng Diyos? Sa declarations niya, patungkol sa atin. Importanteng isettle natin ito mga kapatid sa mga sarili natin. Are you fully persuaded? Kaya nga, pag-usapan po natin yung literal na cedar sa Lebanon. Alam nyo ba, ngayon kasi, meron na lang portion ng Lebanon. Portion na lang ng mountains ang meron na lang cedar. Hanggang ngayon po, tinatira pa si God eh. Hindi tulad ng unang panahon na talagang yung mga kabundukan niya, punong-puno ng cedars. Talagang iyan ang pinupuntahan ng lahat ng mga empire, ng mga Turks, Ottoman Turks, yung mga Egyptians, lahat ng mga empire. Talagang alam mo kasi ang cedar tree kasi ng Lebanon, yan ang pinaka-glory nila. Pinupuntahan talaga yan, Lebanon. Gusto lahat ng mga empire makubkub yan kasi yung cedars niya mapakinabangan nila. Pero ngayon may ilan lang natitira, alam mo mga 400 trees na lang. Mga 400 trees na lang natitira doon. Iniingatan na ng government yun. Strictly wala ng cutting. Na-abuse kasi yan. Meron doong lugar doon, ang tawag doon ay Arsarab. The cedars of the Lord. Mismo sila mga Lebanese, mga Muslim yan, ina-acknowledge nila na yung mga punong iyang kay God yan. At actually, yun ang pinangalan nila sa lugar na yun, sa grove, na kung saan may mga puno. One of the last vestiges of the extensive forest of Lebanon cedar, Cedrus libani, yan po yung kanyang scientific name. That once thrived across the Mount Lebanon in ancient times, the mountains of Lebanon were once shaded by thick cedar forest, and the tree is the symbol of the country. After centuries of persistent deforestation, the extent of this forest has been markedly reduced. Their timber were exploited by the Phoenicians, Egyptians, Assyrians, Babylonians, Persians, Romans, Israelites, and Turks. Ang daming empire. Talagang after nung na-serve na yung purpose ng Panginoon, after na makuha na ni God yung mga cedar sa kailangan sa temple, binigay na rin ni God sa mga sige, kunin nyo na yan, ubusin na yan, sabi ng Panginoon. Nakalbo yung Lebanon. Naging tanyag sila because of that cedar tree. Yan ang kanilang glory. The wood was prized for Egyptians for shipbuilding, and the Ottoman Empire used the cedars in railway construction. Yan po yung mga bundok. Yan po yung mapa ng Lebanon. Yan po yung mga bunubundukin. Sa itaas yung green na yun. Yan po, halos mountain. Tapos may valley sa gitna, tapos mountain ulit itong nasa gilid. Punong-puno po yan ng cedar.
Kaya nga maganda na mapag-aralan natin, ano ba talaga yung karakteristik ng cedars na ito? At tinawag siya ni God na the plantings of the Lord. So ngayon, ang Hebrew word for a cedar tree is eres word, derived from the primitive root word aras, meaning to be firm. Talagang kilala siya sa matibay na puno, matatag na puno. Okay. Cedar is durable. Free from nuts. Di ba yung mga, may mga bukong-bukong. Di ba? Wala siyang ganun. Kaya ang gandang puno, diretsong-diretso, ang gandang pang-lumber talaga. Kasi yung mga bukong matitigas yun eh. Pag tinamaan minsan ng lagaryo, napupurol yung lagari doon eh. Iyan, ang ganda ng kanyang tubo. It was firm because of its tenacious root structure. Tatandaan nyo, ang puno sa itaas ay, mas pag bumagyo kasi rito sa may baba, mas malakas doon sa kanya. Yung cedar tree na yan, kalalaking puno po niyan mga kapatid, umaabot po yan ng 60 meters. And its long life in nature, mahaba po ang buhay niya. Alam nyo, ang buhay ng maraming klaseng cedar tree, ni-research ko yan. Pero yung etong Cedrus libani, umaabot siya ng 1,200 up to 2,000 years. Kilala siya sa ganong Grabe nga yung puno na yan eh. Saan ka nakakita ng puno rito? Ang nara, ilang taon lang ang nara? Swerte na yata umabot ng 100 to 200 years yan eh. Pero 2,000 of years ito. Its resistance to insect, infestation, and fungal disease. Kasi di ba makakita ka na ibang mga lalaking puno na may mga uka siya kasi kinain ng mga fungus o mga insekto. Iyan, yung kanyang dagta, ayaw ng insekto. Resistant siya pati sa mga fungus, kaya makita mo siya solid na solid, ang gaganda. Ang gandang puno talaga, ang gandang pang furniture, ang tibay pa. Ang bango pa. At laging green ang kanyang dahon. O isipin mo, kinumpara tayong ganyan, evergreen. Ang mga Kristiyano, tapos itignan mo yung sarili mo, hindi kasi ako, makasalanan kasi ako eh. Ako kasi ganito, failure ako. Yan ang problema eh. You do not see yourself kay God. Amen. Amen po ba? Nahihinder tayo ng ating mga limitations. And its endurance as a building material, the heartwood is a warm red and beautifully grained. Ang ganda, kulay mamula-mula siya. Ang ganda. Siguro pag binarnisan mo yan, napakaganda. Kung meron lang cedar dito, bro, balutan natin ng cedar. Ito hanggang ceiling, ayun, taas pa naman ng temple, hanggang ceiling. Hanggang ceiling, merong ay ganda. Walang sinabi yung mga nara natin, mga yakal natin dito. Okay. They grow up to 40 meters high and 10 meters in circumference. There are some today over 2,000 years old. This suggests the immortality of the righteous. The cedar is perennial green, evergreen siya. Wala kang makikitang tuyo na evergreen siya. Hindi siya nagbabago throughout the season. Di ba? May mga puno nagbabago pag may season, kaya tag-tuyot, tag-ulan, nagbabago. Siya hindi. Evergreen. Isa-isa yung mga nakakagandang mga katangian niya eh. Cedars exudes a gum or balsam which gives the tree an aromatic scent which people take delight. Ayon sa mga encyclopedia. Ang bango niya. Tama ito yung palang diyan pa lang tayo. Yung picture na kung ano yung ginawa ni God sa atin eh. It is not about us. Kasi kung titignan mo ang sarili mo, hindi ka karapat-dapat talagang hindi, walang sino man sa ating karapat-dapat. Pero si God ang nagpatotoo kung sino ka eh. Ginawa niya yan para lang ipakita sa atin lahat yan. Okay, pag-usapan natin yung kung bakit napakahalaga ng punong ito. Na sinabi sa may Psalms 104:16-17, the cedars of the Lord. Talagang sinabi ng Panginoon specifically na siya yung nagtanim niyan. Bakit? Unang-una, lumaki ang cedar na walang human intervention. Walang taong nagtanim sa kanya.
Walang taong nagdilig sa kanya. Walang nagbungkal ng lupa niya. Nasa bundok siya, pagkataas-taas ng bundok, paano mo didiligan yon? Paano pupunta kami? Dala kang sprinkler? Kukuha ka ng tubig, magsasalo ka, punta ka doon sa mataas na bundok. Si God mismo, ang sabi sa may Bible, these trees are well watered by the Lord Himself. Talagang diniligan ni God for how, by thousands of years, pinalaki niya yan by His power. Na-discover na lang ng mga Lebanese na, uy, may puno pala kami ganito maganda. Si God yun, si God din nagtanim nun. Walang human intervention. Wala man lang na nagdilig sa kanya, wala man lang na nag-protect sa kanya, walang nag-preserve sa kanya na tao. Si God ang nag-preserve sa kanya. Binigyan siya ni God ng katangian na kaya niyang labanan ng mga punggos, yung mga insekto. Binigyan siya ng katangian ng Diyos. Incorruptibility. Di ba iyan ang katangian natin? Because of Him, not because of us. Kaya nga magandang makita mo ang sarili mo, kapatid, ma-realize mo itong truth na ito. These are testimonies of God about us. Preserve sa mga strong typhoon. Ang lalakas ng hangin doon, binigyan siya, alam mo, ng ugat na grabe, yung ugat niya, ang lalim. Ang tibay ng ugat niya, grabe. Ang lalaki ng mga ugat niya. Ang hirap talagang buwagin ng kahit na naglalakasan ng mga super typhoons. These trees owe nothing for their preservation from storm, violent wind, insects, disease, and the abuse of man. Alam nyo, bago hinarvest ni God yung mga trees na to, walang isa mang tree cutters ang nagpangahas na pumutol doon. Kasi si God ang may-ari nun. Na-preserve niya yun, walang human cutters. Walang mga illegal loggers na pumunta doon para mag-cut. Kasi sabi ni God, akin yan, pinalaki ko yan, gagamitin ko sa templo ko. Doon muna kayo. Doon muna kayo. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. There is no heads. Walang naglagay ng bako sa talagang si God ang nag-preserve sa kanila. Entirely, they owe nothing to men. Sapagkat si God, kay God ang lahat ng ito para sa Kanya. Talagang ni-raise to ng Panginoon, pinatubo niya for His divine purpose sapagkat aanihin ni God ito para at ilalagay sa Kanyang temple. They owe their planting entirely to God, sabi ng Biblia. God alone watered and kept them and preserved these majestic trees until the day they are harvested for His holy temple and displays its splendor, that His glory might be manifested to all. Dinisplay ni God sa kanyang tabernacle, sa kanyang temple, dinisplay niya yung mga cedars na ito, overlaid with gold. Ang tibay-tibay na ng mga cedar, binalutan pa ng ginto, lalong tumibay, hindi po ba? Ito ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang tanong doon, kapatid ko ba naniniwala ka ba? Nilagay ka doon ni God, tinanim ka ni God, ang tagal na panahon na binantayan ka ni God, tapos time na yon, gagamit ka na ni God sa kanyang temple, binalutan pa ng ginto. Naka-curve sa mga tabla na yan, yung mga cherubim, yung mga trees ng palm trees, nakaukit. Kasi ibig sabihin, they are the plantings of the Lord. Nakalagay yun doon, oh. Mga puno, mga cherubim, nakaukit. Mga bulaklak na nakabukagkad na gano'n. Ganyan tayo, ganun tayo ka-beautiful sa eyes ni God. Kaya sinasabi, oh, how beautiful are your tents, O Jacob. Wow! Amazing! Tapos itignan mo yung sarili mo na, sige, lang ako pang talagang, yan ang problema natin eh. Kaya hindi tayo nagiging kagamit-gamit kay God. We saw what we saw in ourselves, our limitations. Not the power of God. Not the calling of God. Amen. Kaya ngayon, unang-una nating lalabanan yung sarili mo. Ma-overcome mo to, itong thinking natin na hinubog ng mundong ito. Yan ang unang-una nating lalabanan.
How those ancient giants of the grove came there, no tongue can tell. It's all mystery. Amen. Kaya nga, tignan nyo yung patotoo kanina sa Numbers 24 tsaka Psalms 92, sabi, planted by the Lord like cedars beside the waters. The righteous will grow like cedars in Lebanon, planted in the house of the Lord, and they will flourish in the courts of our God. At ganoon nga ang ginawa ng Panginoon. Amen? Na talagang ang scriptures mismo nagpapatotoo kung gaano ka-majestic ang punong ito, representing us according to God's calling. We are not self-planted. Tatandaan po natin. Ano man ngayon mga kapatid, yung totoo nating kalalagayan sa Panginoon, it is not because of us. Hindi tayo ang gumawa nun. We do not earn this. It's all God's gift to us. Upang ipakita sa lahat ng henerasyon kung gaano siya ka-generous at kadakila, kung gaano kalaki yung pag-ibig na iniukol niya sa atin. Amen po ba? We are not self-planted. Hindi tayo. Kaya nga ang tao wala siyang pagmamalaki. Pag nakikita mo ito mga ganito bagay mga kapatid at nare-realize mo na sa iyong sarili na, Lord, maiiyak ka eh. Hindi po ba? Totoo nandun yung hiya mo kay God, pero yung iyak na yun nauwi sa papuri kasi ang gusto ni God, ma-exalt siya. Ma-exalt siya sa buhay natin. We are not self-planted. It is the Lord who has chosen us, regenerated us, and made us righteous to be His treasured possessions. Treasured possessions, naging treasured possessions tayo kasi alam ng lahat, even ng lahat ng mga bansa kung gaano kagandang klaseng kahoy ang cedar na yan. Tapos binalutan pa ng ginto, nilagay yan. Dinisplay ni God sa lahat ng walls ng kanyang temple. Nakikita ng lahat ng mga saserdote na pumapasok doon as they minister, nakikita nila yung katotohanan iyon. Cedar tree ito, inukita ng mga palm trees na tinanim ng Panginoon, at yung mga anghel, yung mga cherubim na sa kanila, overlaid with gold. Kikita yun ng mga priests, nakikita. They are testimonies of God, displayed sa kanyang creation. That we are His treasured possessions. That we are His portion. That we are His allotted inheritance. Diba? Kaya mo ba yung tanggapin sa sarili mo, kapatid? Parang hindi naman kayo makasapagsalita. Yun yung problema kasi, di ba? Parang na-amaze ka kasi parang hindi mo matanggap-tanggap eh. Kasi kayang-kaya mong sabihin, Lord, you are my inheritance, you are my portion. Eh, ang sabi nga ni God you are my portion, my allotted inheritance. Bakit hindi mo matanggap yan? Oh. Amen. Woo. Hallelujah. Grabe si God talaga eh. Alam mo, as I meditate the Word of God, habang kami tumatanda kami na Brother Meli, pumutubuk namin, lalo kami nanliliit sa Panginoon eh. Amen. Lalo kami na-amaze kasi grabe si God. Ngayon lang natin nakikita yung katotohanan ito. Mas nare-realize na kasi natin mga kapatid kung sino tayo sa harapan niya. Yun na yung pinagdalhan ni God sa atin ngayon mga kapatid. At ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun na ma-realize natin to kasi bakit mahalaga na maintindihan mo yung calling mo? Para maging ready ka na. Upang makalaya ka ng malayang makapaglingkod kay God na hindi mo natitignan yung pagkukulang mo. You serve God according to His calling, not according to your limitations. Ang bulag ay nagiging kumpleto kay God. Ang pilay ay nakakalakad because of Him. Tignan nyo si Nick Vujicic, walang kamay, walang paa. Kagamit-gamit kay God. Ang mga ulila, siya ang tatay. Ang mga balo, siya ang asawa. Ang mga may hirap siyang kayamanan o ano pang pagkukulang natin, wala na. He is all we need. The Lord is our shepherd. At wala na tayong pangangailangan. He is our completion.
And that is the testimony of God. Kaya wag natin titignan yung kulang at Lord, daw marunong magsalita. Lord, nahihiya ako. Magagalit si God sa iyo kasi hindi mo pinapaniwala yung testimony niya. Amen. God has not chosen us because we are strong, nor we are wise, nor we are noble, nor something special about us. The truth is, God has chosen us. He gave us His strength that we may become strong. Totoo yun, hindi po ba? He gave us wisdom that we may become wise. He clothed us with honor and dignity. Wow! Yun po yung maganda eh. Alam nyo ba, sa mata ng Panginoon, ayos sa kanyang patotoo, ganito kapatid. Kinoronahan ka niya. Naniniwala ka ba doon kapatid? God has crowned us. Ito, grabe yun eh. Alam mo, yung mahalaga doon yung ma-realize, makita mo yung sarili mo sa Panginoon eh. Kinoronahan niya tayo as sons and daughters of His kingdom, heirs of all the things na naiprepare niya since the foundation of the world. He clothed us with honor and dignity that we may become a royal priesthood, a holy nation, and a peculiar people. Kakaiba tayo. Ang cedar tree, walang katulad sa kanya. Maraming cedar sa buong mundo, iba't ibang klaseng cedar. Pero iba yung cedar sa Lebanon, na kung saan ginamit ng Panginoon para sa kanyang temple. We are peculiar. Amen. Kakaiba, hindi kayang gayahin. Kasi si God mismo ang nagtanim sa atin. Si God mismo ang nag-raise sa atin. Si God mismo ang nag-sustain sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng mga dignity, ng honor, ng splendor, ng grandeur. Siya yun. Siya yung crown natin. Amen. Alam nyo ba, sa end, paghaharap na tayo sa Kanya, ibababa mo yung crown na yun sa Kanya eh. Sabi mo, Lord, ikaw ito lahat eh, Panginoon. Wala akong lahat ito galing sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaya ngayong 24 elders, ganun ginawa nila. Binaba nila yung crown kasi alam natin, kung titignan mo yung sarili mo, alam mo talagang wala tayo. Pero ganito kataas ang calling ni God sa atin. Napakataas. Kahanga-hanga. For the Lord's portion is His people in Deuteronomy 32 verse 9. Jacob is the allotment of His inheritance. Tandaan niyo po yung verse na yan, kapatid. Testimony yan ni God. Kay hirap pananiwalaan na sinabi yan ni God para sa atin. Amen. Kaya tuwang-tuwa si God pag sinasabi mo kay God, Lord, you are my portion, you are my inheritance. Tuwang-tuwa si God. Pero mas lalong matutuwa si God kung paniniwalaan mo yung sinasabi niya, anak, ikaw din ang aking portion, ikaw rin yung aking inheritance. Amen. That is believing the gospel. That is the faith of Abraham. Pinaniwalaan niya sinasabi ng Diyos, hindi siya tumingin sa kakulangan ng kanyang katawan, hindi yung dahil sa siya ay matanda na o baog yung kanyang asawa. Hindi siya tumingin sa limitasyon. Tumingin siya sa calling ni God, I will make you the father of many nations. That is the calling of God kay Abraham. And then God, tinatawag niya tayo in the same vineyard. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Amen. That is the faith of Abraham. Thus says the Lord, sabi sa Jeremiah, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might, let not a rich man boast of his riches, but let him who boast, boast of this, that he understand and knows me. Amen. Yun yung pinakamaganda doon eh. Lord, dahil nakikilala kita, yun lang pagmamalaki ko. Sa sarili ko wala ako may pagmamalaki. Sapagkat ang lahat lang ng alam ng tao, puro kayabangan sa kanyang sarili. Pero ang totoong nakasumpong sa Panginoon, nakikita niya si God. He understands God. Yung kanyang pamamaraan, yung kanyang calling, yung kanyang mercy, yung kanyang compassion toward His people. That I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. For I delight in these things, declares the Lord. That's why paulit-ulit sa Corinthians, let him who boast in the Lord. Amen.
Kaya nga kami, lagi namin confession niya nila Brother Rick, nila Brother Melly. Si God lang, si God, si God. Kasi nakita namin si God. Nakita namin siya. Amen. At ito po yung maganda sa patutuo niya sa may Psalms 92. They will still yield fruit in old age. They will be full of sap and very green. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Na evergreen tayo, punong-puno ng sap. Alam niyo yung sap? Dagta. Ano ba yung dagta? Ano ba ang role? Bakit sinabi rito na ang cedar tree ay punong-puno ng dagta? What does it mean? Alam nyo ba mga kapatid, yung dagta kasi yun yung vitality ng puno. Pag ang puno ay madagta, malusog na malusog yan. Cedar have reputation for its long life, longevity, and full of sap. Without that sap, there is no cedar tree. Amen. Magiging para, alam mo yung poste ng Meralco, yung kahoy, yun, wala nang dagta yun. Patay na kasi yon. Pero ito ay buhay na buhay. Ganyan tayo sa harapan ng Diyos. Buhay na buhay. Not because of us, but because of His life in us. Amen. Evergreen, yun ang pinakadugo kasi ng puno. Yung sap niya. It represents the life of God in us. Ganon ka-abundant yung life ni God sa atin. At iyon ang pinakamahalagang makamtan ng mga tao, yung buhay na galing sa Panginoon. At yung buhay na yon, ay taglay-taglay natin ngayon mga kapatid, the resurrected life of the Lord Jesus Christ. Yun ang buhay natin. Ngayon, yung ayan ang ating bagong kalagayan. God's life give us the power to walk in His light. Amen. Alam mo, kakaiba yung life eh. Minsan kasi, akala natin, pinag-uusapan natin lang, eternal life, eternal life. Pero ano ba yung eternal life na yun, kapatid? Kailangan matanggal yung mysticism doon eh. Hindi lang po yung mahabang buhay. Ang ibig sabihin ng eternal life ay buhay sa Panginoon. Nag-start na yan from the moment na tinawag ka hanggang eternity. It is a life walking with Him, enjoying Him forever, glorifying Him. Yun yung buhay. Hindi yung mahabang panahon lang, hindi yung longevity ang pinag-uusapan dito. A life, enjoying Him in your life. At yung buhay na yun ng Panginoon ay liwanag natin. Yun yung nagdadala sa atin sa liwanag. Kakaibang buhay ito eh. Amen? At yung buhay na yon ang nag-energize sa atin, nag-empower sa atin upang tayo gumawa ng mabuti at maglingkod sa Kanya at maging kagamit-gamit sa Kanya, bearing fruits for the glory of God. Yan ang buhay ng Panginoon. Sa mata ng Diyos, we are full of sap. Amen. Hallelujah. Lastly, sabi niya, the righteous will flourish in the courts of God. Kasi talaga naman pinuno ni Solomon ng cedar ang lahat. Pati yung bahay na pinagawa niya lahat, pati yung court of justice na pinuno niya ng cedar, hindi lang yung bahay ng Panginoon. Nag-flourish talaga sa buong court ng Panginoon ang cedar. At totoo nga yung sinabi ng Panginoong Diyos dito. The righteous will flourish in the courts of God to declare. Ito po yung ating mission mga kapatid. This is the divine purpose. Ito yung ating gagampanan. Kasama ito sa ating calling, yung alin? To declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness to Him. We are called in this life. Our mission is to declare His excellencies. Habang tayo nabubuhay, we will tell God's wonders to the next generation. Ipoproclaim natin si God kung gaano siya kadakila. Amen. Hallelujah. We will flourish. Kaya nga mahalaga mga kapatid yung bumangon ka na kapatid sa iyong pagkakahimbing. Arise, O Christians! At isulong mo yung karya ng Panginoon na mag-flourish tayo sa land. Hindi yung limitasyon mo, kung hindi yung pagkakatawag sa iyo ni God as cedars of the Lord. We have to flourish. Hallelujah.
Amen. Kaya nga sabi nga sa may Psalms 37, delight yourself in the Lord. Meditate on His Word kung patungkol sa Kanyang mga sinasabi patungkol sa atin. At may i-delight mo doon. And the Lord, in return, He will give the desires of your heart. Amen. I-delight mo yung sarili mo. Lord, ito palang calling ko, Panginoon, sa iyo. Lord, I accept it. Lord, I thank you, Father God. Though I am not worthy, pero Lord, ito yung reality. This is the truth. Kaya nga, ito yung pinakamagandang tanong, have we really fully realized sa ating mga sarili according to God's calling, ordination, and predestination? Yan yung tanong ko sa inyo kanina bago tayo nag-start. At ito rin yung ating conclusion. We have to fully realize who we are in the presence of God according to His calling. Amen? Kaya nga, ang payo, ngayon marirealize muna mga kapatid ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above. Amen? Keep seeking the things above. Kung saan nakaupo si Kristo, kasi nakaupo ka rin doon sa tabi niya. Iyon yung buhay mo talaga eh. Itinaas ka na ng Panginoon, kapatid. Binuhay ka na. Wag mo na yung tignan yung sarili mo na dating kung saan ka, ganyan, pinunot. No! Mag-progress ka, kapatid. Tumaas ka doon sa, ayon sa taas na kung saan ka nilagay talaga ni God. Yun yung ordination ni God sa atin, doon kanya talaga inilalagay. Kaya huwag ka mag-isip na tulad ng mga tao sa baba. Mag-isip ka tulad ng mga anak niya na tinaas niya. Amen. Keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth, for you have died. And your life is hidden in Christ, in God. Wow. Yun na yung buhay talaga natin mga kapatid eh. Amen po ba? Kasi pag nakagir ka na doon, alam mo, hindi mo na iniisip, ang struggle mo, hindi na yung kasalanan. Ang struggle mo, hindi na yung mga limitations, yung kapusa sa finances, hindi na yung struggle mo, ang struggle mo lamang yung papaano mo palaganap ang kingdom ng Panginoon, pagpapahayag niya, tulad ng mga struggles ng apostles noon. They died, binabato sila, di ba? Propagating the kingdom of God. Pero yun nasa lower ground, ano yung struggles nila? Magbibigay ba ako ng ikapo o hindi? Struggles niya. Ando sa may lower ground. Iiwas ba ako sa alak o hindi? Nasa lowest ground eh. Mag-isip na tayo mga kapatid, lumagay na tayo doon. Amen pa ba? Yung maging kagamit-gamit ka na for the glory of God. Wow! Amen! Ang maging goal na natin ngayon is glorify God and to enjoy Him forever. Enjoy His calling. Inamnamin mo yan sa puso mo. I-meditate mo yan. But God being rich in mercy, because of His great love which He has loved us, even that we were dead in our transgressions, He made us alive with Christ. By His grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Amen? At sabi niya rito, ano yung purpose? So that in the ages to come, He might show what? May pinapakita si God eh. Nagtetestimony si God eh sa mundo eh. That He might show the surpassing riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Actually, iyan ang team ni God nung dinisplay niya yung mga cedars doon sa may loob ng temple. Upang ipakita kung gaano kalaki yung kanyang pag-ibig na iniukol sa atin. We are not worthy, pero ginawa niya tayong sintitibay ng mga cedars, majestic, full of grandeur, full of life. Dinisplay tayo ni God doon that God may be glorified in us. Amen. Lastly, ito po, mga kapatid, i-meditate niyo po yung mga verses na to. This is very important. Basahin nga po natin 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. So that Amen. Ephesians 4:1. Colossians 1:10.
Nawa, mga kapatid, ang mga katotohanan ito ay manatili sa puso natin magpakailanpaman. Walk in a worthy manner of your calling. God testified with Himself that we are the plantings of the Lord. We are the cedars. Amen? Purihin ang Panginoon, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Kahanga-hanga ka. Lord, kung kinocontemplate namin ang katotohanan ng iyong mga salita at nakikita namin ang aming mga sarili, Lord, napakalaking habag ang ibinigay mo sa amin. Sino kami, Panginoon, upang pag-ukulan mo ng ganitong kalaking, kadakilang pag-ibig, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. But Lord, we have to believe whatever words you have uttered in your mouth. For they are the realities of life. They are your ordinations, O Lord God, sa iyong creation. You ordained all things, you predestined all things for your glory and for your honor. Lord, you have given us honor and dignity like cedars, O Lord God. You protected us and you give us, Lord, full of life, abundant life. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa lahat ng aming mga kahinaan. Ikaw ang nag-raise sa amin, Panginoon, despite ng marami namin pagbagsak. Lord, binabagon mo kami over and over again upang i-prove, O Lord, na ikaw ay faithful sa iyong mga salita. At ang calling mo, Panginoon, sa amin ang mananaig, Panginoong Diyos. Lord, how many times na nag-fail kami? And yet, Panginoon, dahil sa iyong mercy, you do not keep records of wrong. Pero, Panginoong Diyos, ipinakita mo pa rin, Panginoon, yung calling mo sa amin. Ibinalik mo kami doon, Panginoon, sapagkat iyon ang ordination mo para sa aming lahat. Lord, thank you. Anong words, O Lord, ang po pwede naming sabihin sa iyo, kundi, Lord, thank you, thank you, thank you, O Lord. Walang katapusang pasasalamat, O Lord. Nag-uumapaw na kagalakan dahil sa mga katotohanang ginawa mo, Panginoong Diyos. Lord, may these words be an inspiration to all of us, na kami ay maging kagamit-gamit, na huwag kaming titingin sa mga limitations namin, Panginoon. Hindi kami titingin, Panginoon, the way the world looks at this world, kundi titingin kami ayon sa iyong mga salita. Every word that proceed out of your mouth, for they are eternal decrees, O God. Lord, blessed be your holy name. We bless you, Father God, for all the truths you have taught us today. We worship you and we adore you, Father God, and we give you the highest praise and adoration in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.